Mayroong din training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog, maging masagana, matatag at progresibo kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. 97.7 FM, Radyo Maratas, kamo ang gusto. Babanam kiwalam, babanam kiwalam. Interesante nga mga tupiko halin sa pinanig sang Maragtas nga nagbilig sang marka sa palanuglion nga kultura. Maragtas sang banwa, Maragtas sang kapis. Unong huraongan datuay hinabongan adik. Kaupod si Boss Renante Ortiz Vista, kagang manugpagtas nga si Dr. Vicente Vic Villan. Maragtas sang kapis. Programa nga magatalakay sa mga hitabo, lugar, tawo kag pagkabutang nga dako ang papel sa Maragtas sang kapis. Kada adlaw sang Sabado alas 11 to alas 11:45 sa aga. Maragtas sang kapis. Maragtason nga oras alas 11:03 na sa aga. Ikaw at ako ay mga mandirigma. Ikaw at ako lalaban sa ngalan ng pag-ibig at kapayapaan. Good morning, kalibutan. Good morning, Panay. Good morning, Probinsya sang Capiz. Welcome na sa pagpangalagad sang Maragtas sang Capiz. Subong adlaw kita sang Sabado, petsa 13 sa bulan sang Abril tuig 2024. O panibago naman nga istorya, maragtason na mga hitabo. Ang aton nga pagatalakayon sa subong adlaw. Kaupod siyempre ang aton nga manugbagtas with Dr. Vicente Vic Villan. Ini ang inyo alagad, Boss Renante Ortiz Vista. Live naton sa karon nga makaupod via Zoom. May mga technical innovations maning aton nga mga kaupdanan diri sa technical side. Si Dr. Vicente Vic Villan, ang aton nga historian kag UP professor. Para sa aton nga paribago sa karon nga topiko sa Maragtas sang Kapis, nagligad tong programa naton aton nga gintalakay kung sa diin naghalin ang pangalan nga Kapis. With all the pag-stand man sa aton nga manugbagtas, diri kita magasandig sa ining naghalin sa Pios. Subong ang kabugusan naman nga istorya. Kag ining pila ka mga portrayals nga iga-portray, iga-reenact sa aton nga mga contingents sa subong nga Kapistahan 2024. Alas 11:05 oras diri sa aton nga palatuntunan live naton via Zoom sa nasiling tana ara sa pihak nga linya si Dr. Vicente Vic Villan. Doc, mayong aga sa imo live na ikaw liwat sa Maragtas ang Kapis diri sa 97.7 FM Radyo Maragtas. Ayun, Ray. Okay. Mayong aga, Ray. Loud and clear, Doc. So, sa din ang mic, wala kita sang mic. Okay na. Okay na, Doc. Loud and clear ka na subong, Doc. Thank you, Gid. Pasensya, Gid, sa technical difficulties na ito nga na-encounter sa karon. Pero manami, hatagan ta ka na isang chance, Doc, nga makapanamyaw ni sa imo nga mga tagpalamati man kag mga supporters diri sa Kapis, kag bisan dira sa diri sa ton nga pungsod, Doc. Okay, Mayong. So, salamat, Ray. So, dinatamyok with ang akong mga kasimaryo dira sa Barangay Manggoso. And of course, sa bilog nga Sigma, mga kasimano ako. Pagsubong man, siyempre ginatamyaw ko man ang akong mga batch dira sa Sigma. Hindi ko na sila may isa, pero kami batch 86 ng Sigma National High School. So, may aga sa inyo tanang classmate. Alright. So, medyo malipot na lang na bilhin tang oras ganito, Doc. Okay. Sige lang, at least na-identify ta ang pila ka mga kinanglan pang i-update, no?
Alright, ligad to Doc, ang aton nga topiko is with regard sa origin sang pangalan nga Capiz, no? Ang aton nga pinalangga nga probinsya. Subong, anong subong aton nga ginpreparar nga topiko, Doc Vic? Ayun, di ba, subok sa hambalan naton kahapon ay pag-istoryahan naton subong nga aga ang nahanungod sa kapistahan 2024. No? Kasi diri man ini magalibot ang aton nga topic bala subong nga aga ray. No? Okay. Kag para sa ibalo sang aton nga mga tagpalamati si Doc Vic Villan ang his consultant, no, sang aton nga kapistahan. Consultant man sa aton nga Capiz Provincial Tourism and Cultural Affairs Office. So kung ano mga ginahiwat sa karon mga activities is in line manina sa mga base sa mga pagkonsulta naton sa aton nga manugbagta sa karon with Doc Vic Villan. Okay. Umpisahan tani Doc, siguro i-plastar tanin this way nga nagligad to may mga performances man kita, no, sa nagikan sa ibang mga contingent sa kapistahan 2023. So paano tani maumpisahan? Siguro ang pinaka first story gid, no, based sa inyo nga mga pagpanalawsaw, no, sa part sa aton nga mga historians, ano gid ang pinakaunang istorya sa mga kapisnon, Doc Vic? Speaking of Capiz history, obviously, may duwa na kita ka-basis sa atong kasaysayan. Of course, yung ginatawag natin nga yung folkloric history, no? And the other one, syempre, yung official history na nakasalig sa kwan sa ginatawag natin archival sources, no? Pero pareho lang naman ang sila nga ginagamit naton kay ang bawat sa ilang duwa, actually, importante siya sa aton nga mga pumulo yung kapiston. Kung nga, dahil yung ginatawag natin rin nga folkloric history sa Capiz, bagamat yan ay inatake, no? O pinawalang bisa ni William Henry Scott. Pero, balaan natin ina nga ang ating ginatawag nga maragtas, no, sa Capiz sa partikular, ag sa Panay sa kabilugan, no, sa isla, ay matitrace back naton dito sa ginhimo nga narrative ni Monteclaro, no. So kita natin noong 1907, nakita natin pinapublish niya yung kanyang book about maragtas. Kag dito natin mabalaan ginatawag na meta-narrative ng Capiz history. Specifically, no? Bagamat may narrative man, sa iba pa mga probinsya, nahanungod sina nga istorya, no? Sa bilog nga Panay, no? Pero syempre, why na ginabaton sa mga mainstream history, bangod kay may ara sila question sa tinatawag na historicity, no, ng hitabo kay salig natin kuno, no? Dira sa kwento ni Monteclaro kag ni Evan Marco, no? Gayman ang sense sang aton maragtas kag ginakuha dira sa ginatawag natin na not archival sources. Klaro nga ginatumod naton nga importante sa mga kapisnon. Siyempre, nahanungod sa ginatawag na meta-narrative. Ano ba yung mga social values na ara sa maragtas nga prevailing siya, constant, why siya nagabag-o tubtub karon. Yan. Amo na dapat ang pagbasa sa ginatawag natin nga mga folkloric material. Hindi yan nato niyang itrato nga matuod-tuod yung istorya nga factual. Kasi sa kasaysayan rate, sa atong taga-Palamati Subong, ang kasaysayan siyempre nagabatay na siya sa ginatawag nga sources of information. At duha, ginatawag natin nga sources of information para makapag-create ita sa ginatawag natin nga maragtas o kasaysayan. Ang una, ginatawag natin nga fact-based,
Yung fact-based narrative, yan yung halin sa archival sources. Pag inang isa pa, ginatawag natin nga value-based information. Yung value-based information pa na pero ang ginakuha natin sa atong sources, hindi ang factuality, kundi yung ginatawag na meta-narrative. Yung meta-narrative, umiinog yan doon sa ano bang ginatawag natin na vital social values na importante sa aton nga pag-exist, no? As a people. So ano bang ara dira sa Maragtas? Ang ara dira sa Maragtas na pwede natong kuhaon ang narrative nahanungod sa ginatawag nga bayluhanay. Yung bayluhanay, importante nga social values na sa isla ng Panay nga kaya naton nga komunidad yung Ilaya at Ilawod nagabayluhanay sila sa ilang produkto. Inang nasa Ilawod, gabayluhanay man na siya sa iyang produkto sa mga ibang na isla, both domestic and international. And therefore, ang bayluhanay social values na ara dira sa Maragtas ang dapat natin kuhaon nga narrative. So in short, mali ang pagbatikos nila William Henry Scott na hindi pwede gamiton natin ang Maragtas bilang batayan sa aton kasaysayan. Nagkamaligan si William Henry Scott, no? Ang iya kasi nga training ay confined doon sa ginatawag na positivist tradition. Yung positivist tradition historiography, lagi sila nakabatay sa ginatawag nga documentary sources. But as what I said kagina, hindi lang ang ginatawag na information. Ang sources of information ay mahalin man sa ginatawag na folkloric materials. Subong sini Maragtas nga ginhimo ni Monteclaro from the town of Bayagao. So imo inaari ang akong point of view nahanungod sa kung ano ginatawag naton nga Maragtas o ang kasaysayan. Kay sa pagkabalota, Doc, ang ibang mga information sa aton nga history is passes down from generation to generation pinagi sa mga stories, no, mga chants, something like that. In term nga Maragtas naman niya, Doc, is it a Hiligay non-term, Kapis non-term? Kay muni ang ginagamit sa karon ni Governor Castro diri sa aton usually subong nga kapistahan 2024, Doc. Maayo na pamangkuto nila kag kinahanglan i-explain na naton para maintindihan bala sa mga pumulo yung kapis noon. Kung nga may ari kita nga concept na Maragtas kag nga amo ini ang ginagamit naton subong nga working concept para explore naton ang aton nga malawak nga ginatawag na Kapisnon heritage, no? Yung Kapisnon heritage ang kinahanglan naton ipasundayag sa aton pumuluyo, no? Hindi lamang sa Kapis kundi sa bilog pungsod Pilipinas. Ano ba ining Maragtas sa concept? Okay, so tama si Monteclaro actually kung babalikan natin nga ang gamit niya ang Maragtas. Linguistically kasi rin. Ining Maragtas ay galing siya sa root word na bagtas. So ang bagtas actually nagatumod siya sa ginatawag natin nga para looking back, no? O pagbabalik tanaw, paglingon sa imong ginhalinan. So bagtason mo siya literally daw maliko ka, maudling ka sa likod, tapos bagtason mo ang imong ginagyan. No, imong ginagyan. Ano ba ang ginabagtas sa imong ginagyan? Anong dapat bagtason sa imong ginagyan sa nagligad nga panahon? Obviously, klaro na ang atong ginabagtas inang ano ang may kauslanan sa aton. Ano ang may pulos sa nagligad nga panahon, kag ano ang strategic na gamit o utilization for the present. Sabot silingon, hindi ang tanan nga naghitabo sa nagligad ay aton nga pagasaysayon. Sa laina nga notion kapag gambalo natin ang kasaysayan. Kaya ang botselingon kasi at abis ang kadamaan sa mga Pilipino, paghambal natin nga kasaysayan ang Maragtas,
nire-refer na naton ang past. Pero sa laina nga, kaya ang kasaysayan, no, ay tumutukoy lamang sa kung ano yung meaningful, ano ang essential, kag ano ang relevant sa present. And therefore, ang nagligad, ang nakaraan, yung past ay hindi katumbas ang maragtas o ang kasaysayan, sapagkat ang maragtas o ang kasaysayan ay nagaudling lamang sa nagligad na hanungkod sa kung ano ang meaningful, ano ang essential, ano ang relevant sa atong panahon subong. So ano ba ang meaningful, ano ang essential, kag ano ang relevant sa nagligad na panahon na importante at very strategic for us as a Filipino. Siyempre, yung aton greatness, yung aton nga ginatawag na kadungganan. Ano ba ang may dungog na hitabo sa nagligad na kinahanglan naton subok ipasundayag, no? Sa katungkan sang aton pumuluyo na kapiston kag subok man sa kabilugan nga pungusod sang Pilipinas. Obviously klaro na ang aton ipasundayag inang hitabo nga nagahatag sa atong dungog. Anong hitabo nga ina? Ito klaro Ray, yung mga dungganong hitabo nga nagligad sa atong kinabuhi. Siyempre, inang bay kaangtanan sa aton kaluwasan sa aton kabuhi. May kinaangtanan sa aton kinaayo, kag may kinaangtanon sa aton ginatawag nga dungog. So tatlo na rin, no? Ano ang meaningful sa atong kabuhi? Ano ang meaningful sa aton kinaayo? Ano ang essential sa aton tungog bilang kapisno? So babalikan atong ina sa atong kasaysayan, pagkasun atong ina, ano ang meaningful na narrative sang nagligad nga panahon nga ginhimo sang aton mga katigulangan. Yan. So amo inari ang aton ipasundayag kung ano ang meaningful, ano ang essential, ano ang relevant sa nagligad ka panahon. Yung panahon nga ina ay yung panahon sang wala pa diri ang Kastila. Ikaduhang panahon sang hari ng Kastila. Kag ikatlo nga panahon sang ginpalayas na naton diri ang Kastila. Pero naton pagakuhaon ang aton maragtas kamay ang tanan sa aton kabuhi kinaayo kag dungog. Kag ina ang aton ipasundayag this coming April 27. No? Pinatawag na natin rin nga historical performances ng mga competing LGUs diri sa bilog nga probinsya sang Capiz. Kag assign na naton, no? Siyempre ginbuligan naton tanan dira sa provincial tourism, no? And Cultural Affairs Office ng probinsya sa Capiz, so para maging collective at may consensus ang aton paghiwaton nga pasundayag, no, para sa inito sa kapuslanan sang aton mga kasimanuan, aton mga kasimanuan. Okay. So okay rin. Salamat. Ang translation sang maragtas sa English, history. Tama. Amo na ang gloss translation niya. Okay. Ang closest translation niya sa English. Pero kung ikaw magkuhan, based sa mga explanation daw, ako na maglantaw ni relevant history niya ang translation sang maragtas. Klaro rin. Kasi magkaiba. Sa dugay na akong katudlo sa history, almost at 3 decades na subong. No? So may pero ko na ginaklaro sa ato mga estudyante na ang kasaysayan o maragtas, hindi na siya katumbas ng one na ginatawag na history. Kaya ang history sa English language ay tumutukoy lamang sa written record. Happened in the past. Sa mga nakasulat, di ba? Nahitabo sa ila nagligad nga kinabuhi. Pero ang mga Pilipinhon, Capiz nun in particular, pag ginatawag natin nga maragtas o kasaysayan, upod na din ang ginatawag nga
mga unwritten record. So obviously, klarong-klaro magkaiba. Kaya man, ang atong pumuluyo, why hindi na ya uso sa una nga gina-record nila ya sa gamit ang pen o para ila isulat ang ila ginagyan. Ang ila ya platform nga ginagamit ya, ginatawag sa anthropology na explicit culture, yung ginamo na ila ginagamit. Sa West ya, ang ila platform ginagamit to write their history is yung pen, diba? Susulat nila na sa papel. Sa aton niya hindi. Sa natong ginabutang ang aton nga maragtas. Ginabutang niya naton sa sa mga storytelling, ginabutang na naton sa sugilanon, ara na ya sa epic, no? Ara na ya sa ginatawag na ginakanta na naton niya ang kasaysayan, no? Ginabalay-balay na naton niya ang kasaysayan. Diba? Kundi kaya gina-joke na naton niya ang kasaysayan. Pati ng joke sa subo ginagamit na naton niya ang platform to inject the meaningful history of our ancestors. So iba yang aton platform. Hindi na pwede nga ang platform sa West idaluna naton di. Kay iban may cultural nuances kasi ang mga tao kag may ara sila yung platform na sa ila pagbuluban taya mas effective yang platform para maintindihan niya sa tumuluyo, Ray. So hindi nga kopyahon lang natin yang ginaobra na dito sa West. Kay iba naman yang ila context dito. Kaysa sa West ya, ang written records is very essential for them kasi importante sa ila ang legality sa mga butang. Kaugnay sa ginatawag na territoriality sa monarkiya kag ang simbahan. So kailangan nila yung mga nakasulat kay ang usapin sa private ownership sa mga natural resources nila, even the cultural resources na may ara sila, even yung technological resources and human resources na may ara sila, kinahanglan may nakasulat niya. May nakasulat. That's why ang ginatawag nga print culture sa ila, no, ay ma-develop ya. Pero hindi mo silingon nga porque develop niya sa ila ang print culture ay dapat amumanin sa aton. Hindi niya sa aton niya ang wala sa aton ang ginatawag kasi na private ownership both sa natural, cultural, technological and human resources. Basta nakasulat inaya sa tagipusoon sa mga Pilipinoon. Nakasulat inaya sa ila nga collective memory kung sinuya da panag-iya sina nga mga kumbaga, pag nabalato ka nag-iya sina nga resources, abot sa ligon sina, steward ka ng duta, hindi ikaw yung private owner. Pag subok man, inang mga cultural heritage kung may ara kita, way man na nato ginabutangan sang kasulatan, kay ang kada heritage production naton niya, may ano na siya, may unique na siya, nga may identity marker na siya, nga iniyang klase sang heritage ay associated sa isang clan, associated in sa isang ethnic group, and therefore, hindi mo pwedeng ang punon ina kay may ara na yung identity marker ang ila heritage production, yung kanang cultural production. Even sa ginatawag natin nga human resources, yung mga manggagawa o manog ubra, mga manugbat, ginatawag natin mga tigbatas, hindi na kinahanglan niya magsulat-sulat kita kay by ano na iya, no, may tradition niya na ina nga pamilya nag-serve niya diri sa isa ka pamilya. Hindi mo na kailangan niya kasulatan. Balaan na niya sa pumuluyo kung sino na iya nga kay sino na nga oripon o kay sino na iya nga timawa. So, but silingon, sa atong kabilugan nga kasaysayan, hindi kita yan nagkasulat. Kay alam ba siyang tao rin nga, kung magsulat ka diri sa aton, madunot lang na mo papel kay pero hindi niya gaulan. O di kaya tataas niya yung humidity sa Pilipinas, hindi tayo magdugay ang papel din sa Pilipinas. So, sa taas ng humidity rin sa aton, hindi magdugay ang magsulat. So obviously, very practical yung aton mga ancestors. Balaan nila na way nagamit yung mga papel. So ginasulat na niya sa ilang mga cultural platform like yung hambal ko kagaina, through literary form, nila i-inject, itago, parang baul na nila sa ilang mga information, pwede na nila ibutang sa ilang mga visual arts, o pwede na nila i-hot perform sa ilang mga pasundayag, no? Tulad ng mga ambahanon nga na. No?
katulad sa mga panaysayon nga na o mga ginatawag naton nga mga chanting, dira na naton nga ginabutang ang aton nga kasaysayan. Okay. So at least klaro do ka. Ang ining maragtas nga term actually daw associated naman sa gani sa kapistahan kay do ginagamit man sa especially subong nga celebration aton. Ang pamangkot subong dok nga man kapistahan no ang tawag sining aton nga annual celebration sang founding anniversary sang civil government sang Capiz Doc Vic. Thank you, Ray. Diba, I would like to emphasize nga ito sa akong gin-say kagina, ginpatag ko, putsaling mo sang maragtas yung kanyang strategic meaning for now panaysayon nahanungod sa aton kadungganon. Abot siling ang iya strategic meaning no, or definition for us no as a Capiznon. So dahil sa panaysayon nahanungod sa aton nga kadungganon, putsalingon tubog man sa ginpatag ko diri sa kapistahan aton nga ipasundayag ang nahanungod sa aton kadungganon bilang mga Capiznon. So sa amo inare lahat ng competing LGUs no 17 LGUs pag-perform sila o ang ilang emphasis ay ara sa pagpakita o pagpadayag ang greatness ng mga Capiznon. Sa mga Capiznon. Meron tayong kumbaga noble cause nga among ina ang spirit sang atong presentation sang kada LGUs. Kasi kahit sa kabilang banda nga patuod man ina talaga na hitabo na maragtason niya ang kasaysayan sa mga Capiznon. Alam mo, Ray, ang Capiznon niya, kung balikan lang natin sa atong kasaysayan, underrated siya. Kagang ibang nga mga probinsya diri sa Kabisayaan, overrated sila. Kung naatugin hambal ina, kay kung hambalon lang naton, halimbawa, ang usapin sa nation building, itaya ang numero 1 yung nga probinsya kagawa sang Luzon. Pintukuran sa Katipunan ni God Andres Pato. Itaya ang pioneer atong paghambalan ang pagpatindog sang Katipunan na associated ina sa pagpatumba bala na sang kwan sang colonial power sang mga Katsila diri sa Pilipinas. So in short, sa usapin ng nation building, itaya ang nasa front line diri sa Kabisayaan. Hindi yan Cebu o Iloilo. Itaya ang una nga nagpanikasug no? Nagpanikasug. Itaya ang nagbato sa mga manuglupig ng mga Katsila. Kay ari diya gintawo sa Capiz ang mga pioneers ng Katipunan. Nakaukod pa ni Gat Andres Bonifacio nga nagtukod sa Katipunan diri sa Luzon. So, ara mo tamo na nga dungog ya sa mga Capiznon, no? Apat na sila nga nagtukod sa Katipunan dira sa Capiz. Kung gusto ninyong mabalaan, bagay hindi naman natin ini ma-preempt. Ay hambalon ko lang ang ilang ngalan, hindi ko na i-discuss maayo kay base i-discuss ko din hindi na kayo mag-upod sa ating no? So, kumbaga, kamitan nyo lang sang kamitan nyo lang kung matamis o manamit ang kuha ng aton na menu. Menu. Okay, apat na sila. Ang duwa, mag-ulutod na from the town of Sigma, si General Juan Arce. Kagang iya utod, ang iyang panghod, ang iyang ngalan ay si Colonel Roberto Arce. Kaya mga full-blooded Capiznon ina sila. Na kaupod ni Bonifacio diri sa Manila nga nagbukod ng Katipunan. Kaupod pa na sila dira sa Montalban para i-declare ang independensya ng Pilipinas. No? Isigaw ang para sa independensya ng Pilipinas. Ang duwa pa, siyempre, ining kababayan natin nga kasimanuan natin nga taga-Tapas, si General Macario Lukso ng Tapas. Pero minsan, kiniklin din ito ng Hamindan. So anyway, unresolved issue pa ina. Pero ang klaro naman, Capiznon silang duwa. Si Capiznon ina si General
Macario Lukso. Pero isa pa, hindi pa namin ma-establish subong ni amigo Erwin Bonifacio na kung tagandin gid si Mamerto Pajarillo na ang iyang ngalan balan mo rin dito sa Declaration ng Independence sa Kawit ng June 12 1898. Pero ang initial namin na findings ni Erwin ay bila siya kung hindi siya taga-Cortero, siya ay taga-Sapian. Uy! Taga-Sapian. Pero hindi pa iniklaro rin. Kalkal pa namo kung taga-diin si Pajarillo. No? Pero nang duwa, klaro na taga-Sigma na silang duwa. So, apat ilan sila na dapat natin ipabugal. No? Kaya hindi na sila ordinaryo nga tao, kaya sila ang pioneers. May mga paharilyo ginaman sa Sapian, Doc. Naputol ba ako, Ray? Yes, Doc. Okay. Ay, karami itong sa aton nga discussion. Doc! Alright, alas 11:38 oras diri sa aton nga pagpangalagad. Hello, Ray. Naputol ako? Yes, Doc. Nagbalik ka na. Okay na. Okay. Oo. May mga paharilyo ginaman niya sa Sapian niya, Doc. Madamo to. Yes, Doc. Yeah. Batihan na po ba niya, Ray? Yes, Doc. Batihan ka, Doc. Nadula lang ako sa Zoom. Palitan nyo na lang sang link. Send siguro sa picture ko dira. Hindi na ako makasulod subong sa Zoom. Para may technical glitch na. So, diri na lang siguro, okay, no? Okay, audio mo, Doc, Okay, audio mo, Doc. May loop ko da, boss, pwede na ma-play kag picture na lang ni Doc Vic. Marami subong ang audio mo, Doc, loud and clear. So, diri ko, siyempre, taga-Sapian, man ko mo. Ining mga pamilya, paharilyo, madamo, ginman to ya, Doc. Taga-Sapian, ginman sila, Ray? Taga-Sapian. So mukhang tama ang namin tama ang hamon na kuro-kuro ni Erwin na taga-Sapian na siya. Oy. Okay. Sige, now direct kita sa mga performances ang aton nga mga contingents, Doc. Sa diin magasugod ang aton nga storya para sa portrayal sining aton nga mga contingents, Doc Vic subong. Good question, Ray. Actually, masugod ang aton nga pasundayag kanungod sa aton maragtas nga tunggano na maragtas pasundayag. Mula halin pa sa 771 before the Persian era, 1565, ina ay part 1. Divide namon sa tatlo ka parte o kabahin. Ay kadua kabahin, amo ni iyang titulo Dapuon panay under Spanish colonialism and ang pagpangayaw mga kapiston sa nakatundan nga pagginahom. 1565 to 1896 na. That's part 2. And yung part 3, the food copies in the quest for self-rule and independence. Ang kausa para sa kaluwasan, para sa kauswagan ipungsod. 1896 to present. So, dira sa unang bahin, ining food copies in the ancient times, ang banwahanon, pag kinaandanon na pagkinabuhi sa dagon na pagkay na ugalingon, may duwa ka LGU ina magpe-present. Ang isa sa LGU ay ang taga-Sapian, sila gid ang ibukada, taga-Banwasang Sapian. Tapos pagasundan ini sang Banwasang Maayon. Ang topic sang LGU Sapian ay amo ini, Topic stages but building tradition and the making of pangayaws. So sila muna ila ipe-present. While yung nasa yung sa Maayon, ang ila ipe-present sa 27, the rise of maritime polities and the Hanawais at the beginning of sea raids in Asia. Muna taga Maayon. In part 2,
ay duwa ka banuan ang magpe-present. Banuas ang Ibisan, kagang banuas ang Cuartero. For Ibisan LGU, amo ini nga topic. Copies of the Blood Compact, Visayan-aided Spanish explorations in Las Islas Filipinas, Asia, Oceania, and creation of Pax Hispanica. So, diri, ipipresent nila ang roles ng copies, no? Ng copies sa entrada o ginatawag natin nga mga raids ng Castilla ginugdan nila sa Anay nagsang tuig 1570 padulong dito sa Maynila. Kag ang mga taga sa Maynila kag subungan sa bilog ng Asya sa kapuluan sa Oceania ay siyempre pa even sa Mindanao just to establish the so-called Spanish colonial territory. And for the part 3, amo ni pinakamadamo sa tanan kay ari di ang kadamaan sang mga banwa, no? So ang isa dira nga magre-present perform ang banwa sang Sigma. Ang ila topic ay nakatipuneros ang revolutionaries of copies, no? So ila na ipe-present ang RC Brothers, Lukso, Oro, Habilio at Pajarillo, even sina Contreras at Barca. Taga-Sigma na sila. Taga-Sigma ang magpe-present. While yung second group, LGU, sa part 3, ay ipe-present ina sa mga kasimanuan natin sa Tapas. Kaya topic ay The Siege of Tapas. Natago sang February 27, 1897. So sila gid ang pinakapangunahin na pinakauna nga banwa sa bilog na panay, sa bilog na Pabisayan, ay nagtindog kag nagsalakay sa Kasti sa banwa sang Tapas. So sila gid ang una-una. Sabi ko nga sa ila, kinanglan gandahan nyo yan kasi kayo ang pioneer sa bilog na Visayas na initiate para salakayon ang banwa sang Tapas na sadto ay ginapadalagan ng mga kaya. At ang ikatlo nga grupo hooray, mo ini no, mga kasimanuan na hapon, the Mambuso Assembly, Freedom Fighters and War Strategists. Taga Mambuso naman ini siya, mga kasimanwa ang magpe-present, no? So ini ay ang ila topic mag-focus sa hitabo after the so-called the 19 Martyrs of Aklan. Magabalos ang mga kapisnon sa Kastila after natabo ang pagpatay sa 19 katipuneros ng Aklan. Okay? And siyempre pa, ating man ipasundayag ang ginatawag na Battle of Tansa Norte. Na ini ay ipipresent man sang taga ng Panay LGU. Tama-tama na sa ila kay sa Tansa Norte sa una, sakop sang banwa sang Panay, pero ngayon ay yata ay part na ng Rojas City. Natabo ina sang April 16, 1898, tinatawag na Battle of Tansa Norte. So, importante ina nga hitabo nga dapat mabalaan sa atong pumuloy pagkantuktor para mabalaan na. Nakita nato ng kandunon sa mga pistol. Kag, subong man, isusunod natin dira yung The Siege of Dumaraw. Siyempre, taga Dumaraw ka nag-present. Natabo ini sa May 3, sang kagabihon. Yung May 2, sang kagabihon, sang 1898. So, ginsalakay nila Juan Arce ang banwa sang Dumaraw. So, manakami ini nga presentation kay initial daw kapalagtaw kasi ang TV pagka makita mo ang presentation ng taga-Dumaraw. Nga taga-Dumaraw, galingan nyo kasi itwasing nakabalo pa sining mga kapisnon kay hindi nga itabo natago sa baul sa kasaysayan kag subong ginapagbuanan nato para mabalaan sang mga kapisnon nga dungganon na puluyo. Kag subong man ang Battle of Balason na natabo naman sang November 17, 1898 dira sa banwa sa Pilar.
Magamat din presenta nila ini sa nagigat, pero bago ini sila na twist. Kaya nga, kay palaparo nilang discussion, pakanto dito sa Mount Yating, no? So, yung storya sa kabilugan, dira sa east zone ng Capiz, ito'y present sa taga-Pilar. At pagkasundan man sa Banwas ng Hamindan, sa Babaylanes and Binukots and their contribution to the Philippine Revolution of 1896 to 1898. Hindi naman, ipakita nila ang bahin sa mga Babaylan at mga Binukot, ang mga babae sa kabilugan. Para makita man sa mga tumuluyong Pilipinhon na ang mga babae ay active participant na ginatawag natin na pinagubot sang panahon sang aton pagkigbato sa mga katita. Duamaya. Kanina, sang Banwas ang Dumalag. Paano ito ginapakita ang role sang mga kababaihan? Ipakita man natin ang role sang youth. Kaya ila topic, the youth of Capiz, the Philippine Revolution, Philippine-American War, and World War II and beyond. So, Butsulingon, encompassing ang topic sang Dumalag, ang youth ng Capiz ang ila ipasundayan para mabalaan natin na kabataan kung sa kababaihan ay active participants din sa ginatawag natin na national struggle for nationhood. At siyempre, susundan ina sang Banwas sang President Rojas na bandoleros as freedom fighters. May oras na ba kita, Ray? Yes, Doc. Kwanta lang okay. niya. Okay, so the bandoleros as freedom fighters, Bertuso, Gakit, Hamison, and Luces. Ito present ini sang taga-Banwas ang Panitan. Hindi naman nga tema, nag-focus ini sang pakigbato sang mga Kapisnon kontra sa mga Amerikano. Bagong topic yan, may kabalong tanamaan, kailangan, guys, attend kayo sa kapistahan this coming December 27, ito present ini, para mabalaan natin ang atong dungog bilang mga Kapisnon, atong maragtas. Pag inapagasundan man sang President Rojas, ng ilang topic, the struggles of Sakadas in Capiz. So, ang mga ginatawag natin ng mga sectoral groups, ang ginatawag natin mga nasa laylayan ng lipunan, mga Sakada workers, pinataga natin sang bahin o espasyo para ipakita ang ila kausa, ang ila contribution sa ginatawag natin na nation building. Pag inapagasundan man sang Banwas ang Pontevedra, ang ila topic ay the Thomasites, pensionados, and educational systems in Capiz. So ila i-discuss naman dire ang mga intelektual na Kapisnon na nakilala sa ilang expertise sa iba't ibang realm ng kaalaman. Bawa, Alba na expert sa education. Teodoro Sulyo, si Alba yung taga-Rojas ini. Teodoro Sulyo, taga-Dumaraw, na siya naman ay expert sa agriculture. And si Viterbo naman, Antonio Viterbo, na expert naman sa English language. So, siyang apat ka na, iconic inang apat na pagpapahambalan natin ang ating intellectual tradition sa probinsya. At subong man, pagkasundan niya sa Rojas City. Ang ilang topic ay the Capiz Resistance Movement and the Liberation of Capiz during Second World War. So, importante ang role sa Rojas City during the Second World War kasi ang last bastion ng Japanese forces kag dira ang tinding labanan o bakbakan ang gera probinsya sang Capiz, 90% sa Rojas City LGU. And the last one na LGU, ipasundalo isang taga-Dao. Ang ila topic ay the role of Capisnon artists and cultural workers in promoting heritage. So, sabot silingon, mas contemporary ang topic nga ipasundayag sa taga-Dao ay paghahatagan nila sang balor ang ginahiwat, ginabuhat, ginatibong sa aton mga cultural workers sa probinsya. But
paliban doon rin, Aha. mga kasimano na po sa probinsya, may araman ng mga non-competing groups na magpe-present tungkol sa Chinese school nila sa Roja City. Okay, mga religious. For the specific names ang school nga kay Dugay na po abi nalindira sa probinsya. But the presentation, ito, no? The ethnic Chinese and their significant role for development. So sila ang magpe-present sa role ng mga Chinese, mga ethnic Chinese, eventually na incorporate na sa Philippine society sa pagkasenso sa probinsya. At siyempre man, ang Capiz High School, magpe-present sila sa Bailohanay as given tradition in the narrative of Baragtan. Balaan ko ang ano din magpe-present man ang kuwane ang Taylor. Ang kanilang topic is something to do with healing, healing, teaching, and preaching, no? Ang role ng evangelicals during American period, no? At up to the present time, I think ipe-present dyan ng Taylor Christian University. So tatlo ang pagkabalaan ko na group, non-competing group, na chairman sang ilang pasundayag na hanungod sa aton Baragtan. Okay. So, Ray? Yes, Doc. All right. Okay, Doc Vic? Ikaw at ako. Nautod naman aton nga correction. Ari na. Okay. So isa-isa na ni Doc Vic Villan ining mga iga-portray sa pila ka mga contingents. Damo gali isang contingents, no? Maga-present para sa Maragtas sang Capiz historical performance. Say overtime naman kita diri sa aton nga pagpangalagat. Pa-extrohon talang guro si Doc Vic. Doc Vic, medyo kulabos gid kita sa oras. Manami siniguro Doc sa next session aton pagid nga i-elaborate, no? Elaborate pagid ang sang iga portray, no, sa pila ka mga contingents, Doc, kuno ano mga highlights, no, sang ilang mga performances posible, no, nga iga portray sa aton nga Maragtas sang Capiz. Dugang ko lang pamangkot, Doc, kay kagina do na mention mo Capiz noon dungganon nga pumuluyo. Ano ang namin mo si Doc Vic? Yes, Doc. Okay. Kamagan rin, medyo ba? Pahingi na yung reception ko. Okay, good sa Doc. Ray, pakiliwat gani Ray, ang ito mangkot. Okay. Medyo may technical glitch ako dire Alright, na-mentionan mo kagina, Doc, Capiz noon, dungganon nga pumuloyo, Doc Vic? Yeah. Oo. Todo na Ray. Actually, ang akong ginambal, ang akong emphasis, siyempre dito sa Katipunan. Pero pag naglantaw sila sa historical cultural performances this coming 27 April, hindi lang sa Katipunan nila inamakita ang pagadunggano naton. Actually, bawat presentation ng ina, selected ina siya rin kay dira naton mabalaan kung gaano ka dungganon ang tumulo yung Capiz noon. Okay. Alright. So, kanang lang kid magadto sila, mag-attend sila, maglantaw sila, mag-participate sila sa adlaw sang pasundayag. Okay. Sige. Doc, basta may iluyag kang tamyawon before kita nga mag-end dari sa ton nga programa. Si Jose Joel Abanes, nagapa-shout out sa favorite cousin niya, no? Si Doc Vic Villan, watching from Alimodian, Iloilo. Yan. So, bayan aga, maayo kay nagpamati ka dito sa among programa ni Ray, ni Boss Ray. Sana tuloy-tuloy ang pagpamati. Siyempre, invite man nato ng aton mga
bata mamati diri sa atong programa. Kag mga kasilingan naton dira sa Limbutian, Iloilo. Kababata ko na siya favorite cousin ko na sa akong father side. Paborito ko rin nga pakaisa. Si Ma'am Sunny Villan Jimena. Shout out ko na sa mga paryente ko sa Sigma Capis, mga boss sa Villan Jimena, Banes, kag Payas family from Isulan, Sultan Kudarat Bao, Mindanao, Doc Vic. Yan pakaisa ko ba ni Nasir ginakugos ko pa nasa sang una. Namang gusto pa sila nag-star. Kaya nag-migrate sila sa Isulan. So, nagdako siya dito sa Isulan. Medyo napalayo sila. Pero siyempre, nagabisita man na sila sa Sigma. Nagabisita man kami. Kas maayong aga dira sa imo kay auntie kay uncle. Kamusta na lang ako dira sa mga pakaisaan natin sa Isulan, sa Norala, kag iba pa dira sa Mindanao. Doc, basta may dugang ka pa, Tamyawon? Siyempre, hindi ko malipatado ang akong nga utod nga ara dira sa Bukawi, Bulacan. Siyempre, si Bayaw Tolits, no? Rarating lang galing sa Dubai. Magandang umaga. So, Tol, sa pag-abot pagdating dito sa Manila. Uy. Yan lang, Ray. Next time na lang yung iba. Yes, Doc. See you. Kay, I believe, magakadto ka man rin, mag-witness man sining mga performances sa ngaton ng mga contingents. Doc Vic? May ticket na ako, Ray. Oy. Aran ako 26 pa lang, kitain na lang ta. Sige. Doc Vic, thank you kid liwat sa tempo. Sa sunod naman nga adlaw sang Sabado aton nga igapatpat pagid elaborate pagid ining mga damo gid nga salamat sa higayon kita ay mag-istoryahan ay subong para makapag-share sing maayo nga istorya na nugod sa aton maragkas. Maayong udto kaninyong tanan. Ng buhay, alright mga biyan, si Dr. Vicente Vic Villan diri sa aton nga pagpangalaga. Sige boss, Mayan, ma-report ko no dito sa SM. Tunay sa pag-ibig ko sa buhay. Kanami pamatihan ang aton nga history kagikan sa aton nga manugbagtas historian with Dr. Vic Villan. Kanami mangin kapisnon. Proud kapisnon here. Hambal-hambal to ni Doc Vico. Ang mga kapisnon ko na is dongganon nga mga pumuluyo. Grabe gali no, mga kalinyada sa mga katipunan to. Iring apat na ton ka mga kapisnon no, nga nagpanguna man to pakigbato. Batok sa ton nga mga mananakop. Muna ganina kwanta, subong lang na highlights no. Subong lang na highlights nga ti mangranon gali. Mangranon kaya sa probinsya sang Capiz makipagsabayan sa mga dalagkuan ng mga probinsya diri sa Pilipinas. Pagabot sa mga festivals, pagabot sa mga dalagkuan ng mga establishments, sa tuod lang, no, di ba? Sa mayon ni kay at least ginamat-amat na ton, pinagi man sining aton nga kausa kaupod si Doc Vic. No, nga mapaabot sa ton nga mga kapisnon nga kita mga dungganon nga mga pumuluyo. Sa madason nga adlaw sang Sabado aton nga igapatpat sa inyo ang mga performances or ang i-elaborate pagid no anong mga highlights sining may mga LGUs, 16 LGUs kita nga maga-perform, maga-portray sang different tawag sini kasaysayan no or maragtas sa Capiz. Okay, kuhaon ta sa pihak kalinya. Report, direkta dira sitwasyon sa nagapadayon nga kapistahan Taekwondo Championship sa SM City, Rojas. Sinunang mga nagdalaog. Boss Mayan Laguda sa report. Boss Mayan. Yung pa ma-report mo? Din sa ko na ma-report. Okay, Boss Mayan. Okay, aton nga i-post ni karon sa aton nga Facebook page. Nangining mga kabanwahanan kagang ang maragtas no nga ilang iga portray. Boss Mayan, ang sapian ko na maga-portray sa Capiz Spaces, both building tradition kag sa mga pag-obra sang making of pangayaws.
gusto tani sa next session tadri i-elaborate ano mga pangayaws ganiman. Ang banwasang mayon, the rise of maritime politics, mga hangaways, and the beginning of sea raids in Asia. Wow, doon kadako man nga kwaniho sa mayon. Sa banwasang Ibisan Blood Compact, Visayan-aided Spanish explorations in Las Islas Filipinas, Asia, Oceania, and the creation of Pax Hispanica. Manang i-portray sang Ibisan. Ang sa kwartero, religious missionaries and La Armada de Pintados during the Spanish colonial consolidation in Islas Filipinas. Basta kanami ning mga portrayal subong kay this is local history. Ang last year na ton nga kapistahan is daw general history side. General history, nag-abot ang mga Espanyol, nag-abot ang mga Hapon. Subong, ini local history. But silingon may dako ng impact sa nangin kasaysayan o kun maragtas ang kapis. Alright, Boss Mayan, I do believe busog ka na dira sa SM? Yes, Boss. Live kita diri subong sa SM, no? Sa ginapatigayon na Taekwondo Championship. So, base sa atin nga interview diri kagina, mga almost 700 participants. Boss, nante ang participate sa sining event diri sa SM. Kag base man sa observation na mo, no? Tuman ka damo nga tao subong diri. Hambal man naton na suportado gid sa mga ginikanan nila ang ila mga kabataan. So balik agina sa amon na interview kabilugan nga dun na participate sa sining event. More or less 700 participants, Boss Nante. Wow, kadamo. More or less 700 participants. So may nakita ka mga kabataan dra kag mga adults man, no? Mga participaton, Boss Nante, mga grade school kag toddlers. Ay, bata gali. Okay. Kag duha ang kategory sa event diri nate, Pomstay kag Yorogi. Okay, kabalo ka na magsipa, Boss Mayan? Kabalo man kung si Sir Allen gorong si Taon, Boss Nante. Katuntog, ito mo. 1-0. Oh, alright. May lista ka na sa mga winners, Boss Mayan? Yes, Boss Nante. May winners na kita, subong, as of this time. Minapaton nga pagabantayan, Boss Nante, sa dugang informasyon. Okay, so wala pa natapos, padayon panigali ang taekwondo. Padayon sa gyapon ang ginapatigayon nga event sa SM Ross City. Okay, sige. So enjoy lang kamo. So nga lang informasyon nga igadulon ta subong, no? By the way, Boss Mayan, mga taga din nga probinsya ni ang participants sa subong nga taekwondo. So may-ari kita di participants na tag Ililo. Okay. Based sa aton nga interview gina, almost 100 participants ang ilang players. So may-ari man di kalibo. Wow. Aklan. Negros. Iloilo. Tapos na Iloilo. Guimaras. Ano pa? Okay. Sa din itampi sa SM sa ground floor ni Boss Nante? Ground floor ini sa ground floor. Magkaiba sa ground floor ang category dito na patigayon ng Yorogi. Sometimes di rin naman sa babaw ang category di Pomstay. Okay. May arabi dira, Boss Mayan, pwede ma-interview mo mga parents liwato? Sige, mapangita lang din sa pwede interviewon. Karami galini, no? Kay daw regional regional championship.
Regional Championship sang aton nga Taekwondo, Kapistahan Taekwondo 2024. Good morning kay Kagawad Nelly Stanislao Gallardo. Sa kay G. Solomeo Escalada, good morning, boss. Kay Tata Alonsagay Jimena, good morning. Sino padre ba si may malipatan tabla? Kay John B. Gonzaga, God bless mga karadyo maragtas. Okay, boss Mayan. Alam ko ta sa wait lang, boss Nante, no? Kay manita pa ta sa yeah, willing kami to pwede interview ko. Willing to wait. Parents. Willing to wait kita. Okay, Pasete Kenneth, good morning. Good afternoon, boss Renate. Palagi gid kami nga nagapamati diri sa Barangay Poblacion Norte, Sigma Capiz. Pagrit lang po sa 21 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Sigma. Grabe, galing sang history sang Sigma, no? Base man na kay Doc Vic Villan. Okay, boss Boss Mayan? So, mayari na kami din nakita nga parents sa gaita sa taekwondo, no? Medyo magako, diri na, wait lang. Diri pa mo. May mga medals naman ni ganing iba, no? So, sino ganing mo pangalan mo? Ana na. Miss Ana. So, Ari, boss Nante, sa linya, si Ma'am Ana, isa mga ginikanan sang nag-participate diri nga player sa taekwondo. Hello, ma'am. Yes, sir. Good afternoon. Taga-diin kita, ma'am. Taga-Aklan, sir. Wow. Ay, so, upod mo to galing una mga gin-interview, boss may. Pila ang edad sa ngaton nga bata? Dira ma'am nga nag-participate? Duha, sir. Pilang edad nila, ma'am? Sir is 11 kag 14. 11 kag 14. Is this the first time, ma'am, nga nagpasakop ni sa taekwondo? Ano, sir? First time ni nga nag-intra ang imo duha ka bata? Ano, sir? Third time na guro. Ay, sa kapistahan man? Kapistahan last year and pang second time sa bong. So, last year may mga awards sila, nakakuha sa medals. Yes, sir. Okay. Hoping ka mo, ma'am, mga makahakot sang award sabi ang imo nga bata? Wait lang, boss Nante, kay medyo magahod subong ang sound diri. Okay na to, boss Mayan. Sige. Thank you, Gid kay ma'am. Sige, thank you, Gid, ma'am. May mga medals. Matian ang isa ka ginikanan sa nag-participating player, no? Boss Nante? Okay. Yes, Boss Mayan. Thank you, Gid. Doon may mga awards naman ni ganing iba, no? May mga medals na. Sana'y nasa Boss Nante sa Pomsay nga category. Wala pa ta pangalan. Wala pa sang may nakuha ka pangalan sa mga nagdalaog. Sige. Thank you, Gid, Boss Mayan. Halong ka mo dira. Yes, ini si Boss Lady May Laguda para sa 97.7 FM Radyo Maragtas, Mayuhong, Pagbalatsagon. Kamo ang boss ko. Alright, thank you, Gid, kay Boss Lady May Laguda sa kindulong report diri sa aton nga pagpangalagad. Alias Mayan man sabi mo na nga gina-call ta sa Mayan. Live direkta dira sa SM City Rojas nagapadayon sa karon nga Taekwondo Championship, Regional Taekwondo Championship kabahin sa gapon sa programa sa Kapistan 2024. Karon sa hapon balantayan ining beach sa volleyball naton. Alas 4 gali sa sang hapon ma-start, no? Alas 4 sa hapon to alas 5 sa hapon.
May ara man kita sa gyapon nagapadayon ining Honda halad pasalamat sa Kapisnon. May 3 versus 3 nga basketball league dira sa Kapitolyo Provincial sa tubangan sang Provincial Capital. May street party karon alas 5 sa hapon. May ara man kita nga Plantamania Circuit Race kag Beach Don't Kill My Vibe 3 Music Festival. So kadamo sa balantayan, refer lang kamo sa updated schedule for Kapistan 2024. Kapon na lang sa aton nga technical side si Boss Sander Neil Tukong kag Boss Mayan Bargo. Ini si Boss Renan Ortiz Vista para sa 97.7 FM Radyo Maragtas. Mayuhom kag balatsagon, kamo ang boss ko. Gikan sa balitaan sang Radyo Maragtas, ari ang pinakamainit na mga balita sa oras ngayon. Maragtas Balita sa Hapon. Maragtas Balita sa